Book of Genesis chapter 41 verse 1 to 6. Pagkalipas ng 2 taon na naginip si Parao na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. Sa kanyang panaginip, biglang may umahon sa 7 magandang matabang baka at kumakain ng damo. Maya-maya pa may umahon din na 7 payat na baka. Nilapitan ng 7 pangit ang payat na baka, 7 maganda at matabang baka, at kinain naging agad ang Parao. Muling nakatulog ang Paraon at nanaginip na naman sa kanyang panaginip. Nakakita siya ng 7 uhaw na mataba na butil na sumupot sang sanga, at sanga rin yun sumulupot ang 7 uhay na payat na butil na natuyo dahil mainit ang hangin na galing sa silangan. Buting balita ng Panginoon. Amen. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis chapter 41 verse 7 to 12. Kinain ng mga payat ang mga matatabang uhay at muling nagising ang Paraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya. Kaya't ipinatawag niya lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Paraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod. Kami po ay parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip." Ayan, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang aking daily devotion ay maraming salamat sa pagpa-remind, Mr. Re. Basahin ko Genesis chapter 41 verse 13 to 18. Ang sabi din and things turned out exactly as he interpreted them to us. I was restored to my position and the other man was impaled. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. 8:15. Pharaoh said to Joseph, "I had a dream, and no one can interpret, but I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it." "I cannot do it," Joseph replied to Pharaoh, "but God will give Pharaoh the answer he desires." 17. Then Pharaoh said to Joseph, "In my dream I was standing on the bank of the Nile. 18. When out of the river there came up 7 cows, fat and sleek, and they graze among the reeds." Amen po. Hallelujah. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 41 verses 19 to 24. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka, pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto, ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ng matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ang hinog na butil. Sa puno ring ito may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta, napakapayat ng mga butil at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 41 verses 25 to 30. Then Joseph said to Pharaoh, "The dreams of Pharaoh are one God.
has shown Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good heads are 7 years. The dreams are one. And the 7 thin and ugly cows which came up after them are 7 years. And the 7 empty heads blighted by the east wind are 7 years of famine. This is the thing which I have spoken to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. Indeed, 7 years of great plenty will come throughout all the land of Egypt. But after them 7 years of famine will arise, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt. And the famine will be depleted the land. Genesis 41, verse 31 to 36. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. 2 ulit po inyong panaginip, mahal na Paraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili ng taong matalino at may kakayahan upang siya ang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taon. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa isang lungsod, pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang may ipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Yun lamang po, Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 41. Ang napuntang verse po sa akin is verse 37 to 42. So, basahin po natin. Ginawang tagapamahala si Jose sa Ehipto. Verse 31, nagustuhan ng hari at ang kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya, sinabi ng Paraon kay Jose, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pag-unawa sa kagaya mo. Gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto, at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko, pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Tinanggal agad ng Paraon ang kanyang singsing na pagtatak at isunuot sa daliri ni Jose. Pinasuot niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa tela linen na pinasuotan ng gintong kwintas. Amen po. Genesis chapter 41 verse 43 to 50. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamagitan na mauuna sa kanya na sumisigaw, lumuhod kayo sa gobernador. Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi pa ng Faraon kay Jose, ako ang hari nito sa Ehipto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto nang walang pahintulot mo. Pinangalanan niya si Jose ng Zafenat Paneah. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On. Bilang gobernador, si Jose na ang namamahala sa Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lang na magsimulang maglingkod sa Paraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Tunay na
naging masagana ang ani sa loob ng 7 taon. 7 taong kasaganaan. At ang panahong iyon, ipinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Pinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakarami ng trigong naipon ni Jose, parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil na lang niya ang pagtatakal nito dahil hindi na ito makayanang takalin. Bago dumating ang taggutom, ipinanganak ang 2 anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari ng lungsod ng On. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 41 verse 51 to 57. Tinawag niyang Manases ang panganay sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, pinagkaloob ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutom. Tulad ng sinabi ni Jose, ngunit sa buong Ehipto ay may pagkain, samantalang tagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Amen. Nakasaad dito sa Genesis chapter 41 ang na ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Ayan ang pagbabago ng buhay ni Jose pamula sa bilangguan hanggang sa naging tagapamahala siya ng Ehipto. Dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos ay hindi siya nawalan ng pag-asa at yun nga, dahil sa mabuting gawa ay naging tagapamahala siya ng Ehipto. Marami tayong matututunan dito dahil ang una ay ang pagbabago ng buhay natin. 'Di ba? Hindi dahil ganito hindi dahil ganito yung buhay natin or hindi dahil mahirap yung sitwasyon natin ngayon ay ganito na habang buhay yung sitwasyon natin. Dahil pag nagtiwala tayo sa Diyos ay anytime pwedeng magbago. Halimbawa mahirap yung pamumuhay mo ngayon, anytime pwedeng magkaroon ng opportunity para sa iyo. 'Di ba? Ang pangalawa naman ay dapat ay lagi tayong handa. Halimbawa, meron tayong trabaho or meron tayong pera, dapat hindi natin inuubos lahat ito sa anumang luho. Kung magkakaroon man tayo ng luho, ay hindi natin dapat inuubos ito or dapat nagtitira tayo para pag nawalan tayo ng trabaho or pag nagkaroon tayo ng oras ay hindi natin dapat inuubos ito or dapat nagtitira tayo para pag nawalan tayo ng trabaho or pag nagkaroon tayo ng oras ng tagutom, meron tayong emergency fund. Ang pangatlo naman ay hindi sayang yung ating pagtitiis, 'di ba? Hindi sayang yung pagtitiwala natin sa Diyos dahil halimbawa katulad na lamang ng pag-aaral natin or halimbawa isa tayong mag-aaral or estudyante, hindi sayang yung oras ng haba ng pag-aaral natin dahil iniisip natin parang ang haba ng pag-aaral natin, 'di ba? Pero doon tayo natuto. Iniisip natin parang walang nangyayari. Pero dadating yung time, yung oras ng pag-aaral natin na yun yung dahilan kung bakit tayo magiging successful, 'di ba? Kaya ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi masasayang dahil lahat ng magandang opportunity or magandang mangyayari sa atin ay may tamang panahon, 'di ba? Kaya magtiwala lang tayo at maghintay kung kailan ito ibibigay ng Lord para sa atin dahil lahat ng bagay ng gagawin niya para sa atin ay lahat na ay may purpose, 'di ba? Amen. Amen.